Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong nagkatipon tayo. Salamat kay Mami D. Yan yung masungit na nagsasabi sa amin na, "Hoy, pumunta naman kayo sa amin, dumalaw kayo." Napagdigyan dahil mahal po namin kayo, Mami D. Sakto, pulang-pula. Alam na. O nga. Kaya nga, masaya tayo at nagkasama-sama tayo dito. Ako po si Brother Ray. Tapos yung kasama namin, si Pastor Norman. Siya yung pastor natin sa Lifefield. Tapos yung mga babae kanina, yung worship team ng Kainta. Tapos mamaya, kakantahan din ata kayo ng mga nanay ng Kainta. Ngayon lang naman gusto naming sulitin yung pagmiministeryo sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon at kami po ay totoong galak na galak at excited nga. Katunayan, maaga kami dito na. Kasi excited nga Excited. Ang title po ng Bible study natin ngayon, From Gloom to Bloom. Pag sinabi mo gloom, ito yung panahon na ang mga bagay ay masama. Mga nangyayari hindi maganda para sa iyo, puros problema, puros balakid, frustrated ka, malungkot ka. Ay di ba lahat naman tayo dumadako sa mga panahon na ganito yung nangyayari sa atin? Mga failed expectations, inaasahan mo yung pala, hindi pala. Kala mo, kayo na yung forever, pala. Hindi pala. So may mga ganitong times tayo, panahon sa buhay natin na tayo ay malungkot. At nakakatuwa, yung babasahin nating talata ngayong umaga, dito makikita yung kalagayan ni Pedro. Sapagkat sila'y nangisda buong gabi at wala silang nahuli. Masaya ka ba pagka ganun? Siyempre hindi. Buong gabi nagpagod, wala namang kita, wala namang bunga. So pag sinabi nating gloom, ito yung mga bagay na parang hindi natin gusto na nangyayari sa atin, pero nangyayari na. Pero hindi nagtapos sa gloom kasi sabi natin from gloom to bloom. Ang bloom naman, ito yung panahon na kung saan ikaw ay ubod ng ganda ng sitwasyon mo. Lubusang pinagpala sa iyong buhay ng Panginoon. Na ikaw ay nabuhay na isang buhay na kumpleto, fulfilled, at ikaw ay nasa state ng high development and achievement. At dito sa storya nga na nabanggit ko kanina sa Luke chapter 5, verses 1 to 12, makikita natin to sakto nangyari kay Pedro at sa kanyang mga kasamahan ang kalungkutan dahil sa mga failed na gawain, pero dumating ang Panginoon para baguhin ang lahat para sa Kanya. Although rhetorical question to, tatanong ko pa rin. Pag sinabing rhetorical, hindi mo naman kailangan sagutin na sapagkat alam nating oo ang sagot natin Kasi ang tanong, ikaw ba'y sawang-sawa sa kapalpakan? Ako, yoko na nun. Takot ako doon. Sawang-sawa na ako doon. Gusto mo ba ng isang buhay na meaningful, mabunga? Ay ang pangarap natin. At dito sa istorya, makikita natin, madiscover mo yung taong mamahalin mo at yung purpose o layo na paglilingkuran mo sa buong buhay mo, ito magbibigay sa iyo ng isang fruitful life. Ito magdadala sa iyo from gloom to bloom. May ordinaryong mangingisda, ang pangalan niya si Pedro, na bagong buhay niya At alam po natin ngayon, si Pedro, na-impact niya yung buong sanlibutan, buong sangkatauhan. Pero anong trabaho niya? Mangingisda. Diba? Parang sobrang galing na nangyari sa kanya. Kasi si Pedro ngayon, sa pamamagitan ng paglilingkod niya, maraming taong pinagpala. I am blessed because of Peter. You are blessed because of Peter.
Maraming mga Kristiyano nakakilala sa Panginoon because of the ministry of Peter. Pero siya dati, hindi naman siya ganito. Ano nga siya? Fisherman eh. Niya, sa pagkakataon na tinawag siya ng Panginoon, eh yung pangingisda niya ay wala pang nangyari. Bigo pa. So itong ordinaryong mangingisda na tinawag ng Panginoon ay naging isang pagpapala. Isang buhay na sukdulan ng biyaya na dulot sa maraming mga tao. Sabi nga nung isang awitin yung ordinary people, little means much when you place it on the master's hand. Ganon din yung buhay po natin. Simple man tayo. Hindi man tayo nanalo bilang kagawad. Hindi man tayo naging senador. Hindi man tayo naging kapitan o hindi man sumikat tayo artista. So tayo yung pinakamayaman sa sanlibutan. Pero alam niyo po, yung simpleng buhay natin, simpleng pagiging tayo. Pag yan ay pinagkatiwala natin sa Panginoon, gagawin ng Panginoon masterpiece yung buhay natin. At sa dakong huli ng buhay natin, kagaya ni Pedro, makikita natin na tayo ay pinagpala at ang mga tao sa paligid natin ay napagpala din sa pamamagitan ng ating buhay. Nag-umpisa ang istorya sa isang problema. Maraming mga tao ang nagsusumiksik para makapakinig ng salita ng Diyos. Nagtuturo ang Panginoon. Marami sa kanila gusto nilang makinig at sinisiksik nila ang Panginoon. At dahil dito, nakita ng Panginoon na may 2 bangka doon sa baybay dagat. At ginamit niya yung isang bangkang yon at ang bangkang yun ay kay Pedro. Nagturo ang Panginoon dun sa bangka at si Pedro nagkaroon ng first hand na mas malapitan kumbaga sa nanonood ng sine na may pinakamagandang pwesto. Nandoon si Pedro, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Habang nagtuturo siya sa maraming mga tao, nandoon sa baybay. At pagkatapos magturo ng Panginoong Yesus, sabi ni Lord kay Pedro, halika, mangisda ulit tayo. Reluctant si Pedro kasi kagabi, wala silang huli. Yun, gabi nga Ang mga ngisda, nangingisda sa gabi. Sa umaga nangingisda yan kasi isda sa ilalim So, sa experience ni Pedro bilang mangingisda, imposible ito. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, Lord, nangisda nga sila. At yung milagro na mga milagro, naranasan ni Pedro. First time, nangilabot siya. Nangilabot yung mga kasama niya. Nangilabot pati yung partner nila sa negosyo, si John. At saka si James. Sapagkat first time, unang pagkakataon sa kanilang role bilang mga ngisda. Ngayon lang sila nakakita ng napakadaming huli na halos ilubog ang 2 bangka. Yung bang gusto kong pinipresenta ko tong introduction na to para ma-picture nyo. Ito tayo Yan yung simpleng buhay natin. Kung tayo-tayo lang, wala. Kung ako lang, sino ba ako? Pero daw ka. Dahil tinawag tayo ng Panginoon. We should expect the best and the most from God. When we place our lives in the hands of God, He's able to transform it and make it a blessing for all. Basahin natin yung Luke chapter 5. Babasahin ko po. Magandang balita. Verses 1 to 11. English to. Pero Tagalog ang Bible ko. Basahin nyo ng English, ako basahin ko ng Tagalog. Magkita tayo sa gitna. Okay? Minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao
naibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kakaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinuwayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang tumulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y patira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilaslas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang naitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Ang iyong salita ay buhay at naniniwala po kami sa biyaya ng iyong salita. Ang pananampalataya po namin ay pagtitibayin mo. Ang buhay namin ay pagpapalain mo. At dinadalangin po namin kung may mga dumadaan man sa mga pagsubok ngayong araw, mga kapatid na ang piling nila ay palpak ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Buhayin mo ang pag-asa at makita namin, Panginoon, na ikaw lang po ang totoong pag-asa namin. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang buhay na masaganang pinamuhay ay isang buhay na kilala mo kung sinong dapat mong mahalin. At ang layunin na dapat mong paglingkuran. Pag natumbok natin to, pagka dumating tayo sa edad na kagaya ko, ako ay 66 na ngayon. Pero sabi ni Mami Dina, hindi halata, mukhang 65 ka lang. 66 sa March. Sa 65 rin. Tama pa rin kayo, Mami. So, pag darating tayo dun sa twilight years natin, magre-reflect tayo sa buhay. Ano ba nangyari na sa buhay ko? Di ba, Mami, no? Minsan nga yung daddy ko nung nahuli ko siyang nakatingin sa malayo. Sabi ko, "Dad, anong iniisip mo?" Matanda na kasi siya noon eh. Ako nagtatrabaho na noon eh. Sabi na, iniisip ko yung future ko. Natawa ako. Future, retired na siya eh. Tapos, hinihintay niya na yung panahon na tatawagin siya ng Lord eh. Pero lahat tayo darating dito eh. Gusto natin yung buhay natin, may saysay. Diba? Ayaw natin ang palpak na buhay. Gusto natin yung buhay natin pinagpala. At yung buhay natin, dahil sa atin, daming pinagpala. Kaya nga, nakakatuwa sa pagkakataong ito, sa panahon ng kalungkutan ni Pedro at ang kanyang mga kasama, sa nabigong pangingisda nung isang magdamag, ngayon ay dumating ang Panginoon and this changes everything. Alam mo kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay born again, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, nangyari yan dahil tinawag ka ng Panginoon.
Hindi aksidente yan. Hindi aksidente yan. At dahil tinawag ka ng Panginoon, napakaganda ng pangarap ng Panginoon para sa iyo. Pero kailangan makita natin to. Sa development ng buhay ni Pedro, makita natin na may nangyari sa kanya para matransform yung buhay niya bilang isang ordinaryong mangingisda sa isang, actually, silang tatlo, si Peter, si James, si John, yung early Christian, tinuturing silang pillars of the church. Sila yung pillars ng church. Sa ibang simbahan nga, si Pedro may hawak ng susi eh. May dala pang manok eh. Pero may susi, di ba? Pero bago nangyari to, may mga development sa buhay ni Pedro. Alam nyo ba, nang unang nakakita kay Jesus, hindi naman si Pedro kundi si Andrew. Si Andrew kapatid ni Peter. Si Andrew din, siya ay disciple ni John the Baptist. Nung si John the Baptist nagsabi, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Mula nun, sabi ni Andrew, gusto kong sundan siya. At sinundan ni Andrew si Jesus, at nung na-meet niya si Christ, convince si Andrew na siya yung sugo ng Diyos. Sinabi niya kay Pedro, nakita namin yung sugo ng Panginoon. At dun sa chapter 4 ng Luke, makita natin na si Jesus nagministeryo mismo doon sa mother-in-law ni Peter. May high fever yung mother-in-law ni Peter, at dumating ang Panginoon at pinag-pray at pinagaling. So may mga encounter na sila at nakakapakinig na ng salita ng Diyos si Pedro, at sa particular na instance na ito, siya ay nandoon sa bangka kasama ng Panginoon, nakikinig siya sa bawat salita na sinabi ng Panginoon. So, ang sitwasyon ngayon, ang pagbabago kay Pedro ay naranasan niyan sapagkat siya ay kakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. At dahil sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, sabi ng isang talata sa Scripture, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay lumalago yan dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. At dahil sa pakikinig ni Pedro, natuto siyang magtiwala at sumunod sa Panginoon kahit kontra ito doon sa kanyang karanasan bilang mangingisda. Sabi niya, "Lord, pagdamag kaming nanghuli, wala naman kami nahuli." Kahit kontra doon. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin namin. At yung pangatlo, dahil naranasan niya yung katapatan ng Panginoon, ang nangyari sa kanya ngayon, yung buong buhay niya ay nagre-rely siya o umaasa siya, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nangyari kay Pedro. Dito sa istorya, yung karakter lang dito, sabi ni Pastor Jomel, sabi ni Pastor Vince, pag narrative, kailangan may character analysis, scene analysis, setting analysis, plot analysis. Ang character dito, sino? Huwag niyo kalimutan yung crowd. Diba? Yung mga taong madami. Si Peter, si James, si John, at yung mga kasama nila. So, sila yung character. Ang scene dito, yung mga tao, gusto nila makinig kay Jesus, ngunit sobrang dami nila na iipit sa kanilang Panginoong Jesus. Kaya ang nangyari, ginamit ng Panginoon yung barko o bangka ni Pedro at doon siya nakapagturo. At ang setting ng pangyayaring to doon sa Sea of Galilee o yung lawa ng Genesaret. Alam nyo ba, dito din biglang bumagyo at si Jesus kinalma ang bagyo. Yung takot na takot yung mga alagad dahil ng bagyo. Si Jesus natutulog. Ginising nila, Lord. Sabi nila, mamatay na tayo. Tapos sinansala ni Jesus yung hangin at yung unos. Shh! Hindi naman niya sinabi, stop! Iba nagsabi nun.
Sinansala niya. Tumigil, kaya nga sabi ni na Peter noon, what manner of a man is this? That even the winds and the waves obey Him. Kakaroon sila ng ganitong personal na karanasan. Nangyari yan dun sa Sea of Galilee. At etong Sea of Galilee, nandiyan din yung Capernaum. At yung earthly ministry ni Jesus, nag-start siya ng ministeryo, mga 3 taon siya. Ang headquarters niya actually yung Capernaum. Kaya maraming yung Sermon on the Mount dito sa lugar na to nangyari. No? Nung naglakad si Pedro at naglakad si Jesus, dito nangyari. So, yung mga storya na nababasa natin sa Biblia, maraming nakapangyari yan dun sa Sea of Galilee. Tapos yung plot neto, napakasimple. May problema. Ang daming tao gusto makinig kay Jesus. Si Jesus naiipit na. At alam ni Jesus na darating ang araw. Alam ni Jesus na lahat ng tao nangangailangan ng tagapagligtas. At kailangan niya ng manggagawa para tugunan ang pangangailangang ito. At sa pagkakataong ito, ginamit ni Jesus ang pangangailangang ito na nakita ng lahat para tawagin si Pedro at maging bahagi si Pedro doon sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral ng mabuting balita. Tandaan natin, 3 taon lang nagministeryo ang Panginoon sa lupa. Pagkatas nito, tinuloy na ni Pedro, ni John, ni Andrew. Yan po yung karanasan nila. Amen ba kayo doon? So, dito makita natin si Pedro na bago siya sa pamamagitan ng turo ng Panginoon. Ang Word of God kasi, buhay yan. God's Word is life. Kaya nga, pagka nagbabasa tayo ng Biblia, kung nagbabasa kayo ng Biblia, pagka nakikinig kayo sa turo ng mga pastor, Biblia, kung hindi kayo inaantok, habang nakikinig kayo, nagbabasa kayo, lumilinaw yung inyong pananaw sa buhay. At alam nyo, ang Biblia, ang salita ng Diyos, yan yung nag-i-inspire sa atin para magkaroon tayo ng pananampalataya. Si Pedro, first hand, experience niya, nakikinig siya dun sa salita ng Diyos. Nakakatuwa to si Pedro. Miski si James, si John, yung kasama ni Pedro sa pagkakataong ito. Dahil sa pagtawag sa kanila ng Panginoon at sa kanilang pakikinig sa Panginoong Jesus, alam niyo ba na sa 12 na apostles ng Lord, ang inner circle niya itong 3 to. Naranasan nila nung transfiguration, nung ang kaluwalhatian ay nagbago dun sa anyo ng Panginoon, dun sa bundok. Narinig nila ang tinig ng Diyos at kasama ni Jesus, si Moises, sino yung isa? Elijah. Kala ko ibang sasabihin ni Pastor Raymond eh. Pakiramdaman ko kung alam eh. Alam niya. Si Moises at Elijah, no? Kita nila lahat yun. Yung glory ng Panginoon, naranasan nila eh. Sabi ni Pastor Jomel sa akin, Pastor, Kuya Ray, hindi pala ako pastor. Brother Ray lang. Brother Ray, sabi niya, baka pwedeng ituro mo sa kanila yung ano yun? Commitment. Kahit hindi ituro yun eh. Pakilala mo lang kung sino ang Diyos. Matutunan mo kung sino siya. Personal na pagkakilala. Kagaya mo magiging mga awit. Sabi ng mga awit, I'm glad, very glad when they said to me, let us go to the house of the Lord today. Hindi yung parang Sunday service. Naku po, parang burden. Ano ba yan? Sunday service na naman. Maglalaba pa ako eh. Pinagpalit. Kung alam mo kung sino si Jesus, kung
Gusto mo siyang makilala ng gusto at nagpapakilala naman ng Panginoon eh. Ihahayag niya ang sarili niya sa iyo. At pag nakilala mo siya, mamahalin mo siya ng lubos-lubusan. Yung pagkakataon na si Jesus nandoon sa Gethsemane nananalangin, very crucial yung hour na yon sapagkat ilang mga oras na lang, ibibigay na ni Jesus ang kanyang buhay, pambayad sa kasalanan ng sangkatauhan. Alam niyo kung sino yung kasama niya doon? Nanalangin. Si Peter, si James, si John. Tinulugan nga ang Lord. Pero kasama siya. Diba? Oh, sa lahat ng ito, alam nyo, sabi dun sa Book of Acts, nung wala na ang Panginoong Yesus, isa sa mga bagay na natutunan ng Panginoon, yung manalangin. Kasi 3 beses siya manalangin. Morning, noon, and nighttime. Tutunan nila sa Panginoon eh. Nakita nilang tinuturo sa kanila ng Lord, first-hand at ginagawa ng Panginoon. Kaya dahil dito sa mga bagay na to, yung pananampalataya niya na build up. Natuto siya. Preaching, tulog ka. Paano ka matuto? Tanong, anong tinuro ni pastor? Ang ganda! Ano nga? Basta, maganda. Ano nga maganda doon sa tinuro? Tulog ako eh. Tulog pala? Eh, paano yun? Nagbabasa ka ba ng Word of God? May isa nagsabi na pastor, kung daw tayong mga Kristiyano, kukunin natin yung mga Biblia natin. Lahat tayo, kukunin Biblia. Lalabas tayo sa bahay natin. Sabay-sabay nating papagpag yung Biblia. Naku po, sabi niya, magkakaroon ng alikabok sa buong sandstorm daw. Dahil marami sa Biblia, hindi binabasa. Hindi siniseryoso ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ang susi talaga para ang buhay natin, malayo na tayo doon sa palpakan, yung mga unnecessary na problem. Magpag-iya talaga tayo sa salita ng Diyos. At ang salita naman ng Diyos, pag pinapag-aralan natin, pag binabasa natin yan, magkakaroon tayo ngayon ng pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya pagka ikaw, lumalakas ang pananampalataya mo, dahil yun, magbabasa ka ng Word of God. Inuuna mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung ikaw, konting problema, iyak agad. Report kay pastor, parang sinalbahay ka na ng Diyos. Dahil hindi sinagot ng Lord yung prayers mo, mga ganun ba? Ka-problema ka. Yung sabihin, kailangan mo ng Word of God. Si Pedro, wala siyang nahuli nung magdamag eh. Pero sabi ng Lord, mangisda tayo. Mangisda ka uli. Ihulog mo yung lambat. Sabi ni Pedro, wala kami nahuli. Pero may pananampalataya siya ngayon. Kasi kasama niya yung salita niya. Sabi niya, pero dahil sabi mo, Panginoon, inihulog niya. At doon nagkaroon ng milagro. Alam niyo, sa tuwinang maranasan natin na ang salita ng Diyos ay epektibo, lalakas ang pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Sabi ng psalmist, open my eyes, Lord, that I may see the wonderful things in your law. Ang daming magagandang bagay sa Biblia na dapat nating matutunan. Pero hindi natin matutunan yan kung hindi natin pagbibigyan ng panahon ang Biblia sa ating buhay. Ako, personal experience ko, mga sir, mga madam, mga ate, mga kuya, mga brothers and sisters, sa gabi, kahit pagod na pagod ako, nakikinig ako ng mga preaching. Yung matitino. Minsan nakikinig ako ng Word of God, yung audio. Ang sarap. Makakapakinig ka, nakakatulog ka pa.
Pampatulog ko si Pastor Beans. Ang daming preaching, si John MacArthur. Baka nakakalahati pa lang, introduction pa lang si John MacArthur, tulog na ako eh. Pero, naalala ko kinabukasan, naalala ko yung, kaysa naman sa matutulog ka, ang pinapanood mo sa YouTube, tulpo, puro problema. Kaya pagka may problema, sumbong kita kay tulpo. Yung gano'n, di ba? Yung problema. Lumalabas sa atin eh. Tapos kung may quote tayo, ang kinote pa natin si Vice Ganda. Kasabihan ni Vice Ganda, hello, mangilabot ka nga, sister, brother, mangilabot ka. Bakit ganyan? Ano nangyari? Quote mo yung man's way. May nakagalit ka sa kalsada. I don't get mad. I get even. Anong kasabihan niya? Hindi yan yun sa Biblia. Diba? Kaya ngayon sa kalsada, ang daming road rage. Naghahatawa ng helmet. Nagkakagalit, diba? Kasi puro man's way yung tumatakbo sa utak natin, hindi yung God's way eh. And yet, God's way is higher than man's way. At yung God's way, sure way. Sure to bless us. Sure to enrich our lives. Sure to guide us. So yun po nangyayari kapag may Word of God ka, na magugulat ka, may kaakibat na lakas na sumunod ka dun sa salita ng Diyos. Natututunan mong sumunod sa salita ng Diyos dahil yan yung Word of God eh. Kahit si Pedro sabi niya, nakapangista na kami, wala naman kami nahuli. Pero, dahil sinabi mo, laging may ganun tayo eh. Contrary, yung Word of God, minsan doon sa takbo ng kokote natin, pero naalala natin yung Word of God yan. Kaya sasabihin natin, pero dahil sinabi mo, Panginoon, yan yung gagawin ko. Ilang tao ngayon ang bihag, nakakulong dahil sa hindi pagpapatawad. Tinubuan ka na ng iba't ibang klaseng sakit. Hindi mo na maintindihan nangyari. Ang solusyon lang pala kasi magpatawad ka. Yung verse, given it shall be given unto you, pressed down, shaken together, cup running over. Hindi pera ang pinag-uusapan dyan. Anong pinag-uusapan dyan, Pastor? Ha? Forgiveness. Kaya ang buhay mo, tuyot na tuyot. Ang mukha mo, galit na galit. Tingin mo sa paglabas ng bahay, puro mga impacto. Pagsakay mo sa jeep, demonyo. Wag! Magbago naman tayo. Di ba? Kasi kailangan natin matutunan yung by God's grace, biyaya naman to ng Diyos, hindi naman to yung sarili lang lakas natin eh. Ito naman ay ang Diyos ang gumagawa para sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magmapuri na tayo'y bagong tao. Kasi alam natin lahat ito ay biyaya ng Diyos. Pero makakatulong ng mabuti mga kapatid yung salita ng Diyos at dyan magre-rely tayo sa salita ng Diyos. At nawa, dumating tayo sa punto, kagaya ni Pedro, nangisda na ako, Panginoon, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Ayoko talaga magpatawad, Panginoon, pero sabi mo, magpatawad ako. Papatawad ako. Diba? And then later, ma-realize mo yung blessing of forgiving others. Sabi nga nun, when you forgive, you set the captives free. Sino ba yung captive doon? Ikaw. Napalaya mo yung sarili mo sa anumang kabigatan. Amen? We live in an imperfect world. Masyadong kakaiba dito sa mundong ito. Malupit ang mundong ginagalawan natin. Imposibleng hindi tayo makaranas ng mga ganyang problema. Pero dapat ang pangharap natin sa lahat ng sitwasyon
Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos? Ano ba ang sinabi ng Lord? At maniniwala tayo kahit sa umpisa ay mahirap, pero sa tulong at biyaya ng Diyos, makakaya natin gawin. Minsan nagtuturo ako dun sa Caloocan. Sabi ko, yung love your enemies. Sinabi ba ng Lord yun? Di ba sinabi niya yun? Sabi niyang, kaharap ko doon, imposible. Hindi ko magagawa yan. Imposible. Kalaban mo nga, mamahalin mo. Tinakbo yung tawag doon, yung komisyon niya. Tinakbo. Hindi binigay sa kanya. Paano ko mapapatawad yan, Pastor? Sa totoo lang, sarili nating lakas, hindi natin kayang gawin. Pero sa pananampalataya, sa lakas na dulot ng Panginoon, kaya natin gawin. Amen? Kaya yun yung sinasabi natin dito, may development yung si Pedro Yung gloom niya naging bloom kasi nakapakinig siya sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pananampalataya para sumunod dun sa salita ng Diyos. At ngayon, dahil pirmihan, ganyan ang ginagawa niya, alam nyo, nakarely na si Peter ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yung exploit po natin, mga kapatid, ako naniniwala na tinawag tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Panginoon. Kayo ba naniniwala doon? Yung 2, 3 lang yung amen. Basahin ko yung sa John, salita ng Diyos, para gusto kong dalhin sa inyo yung katotohanan na tayo ay pinili ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi dito sa John chapter 15, verse 16, eto, makinig. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko sa inyo. Ito yung sikreto No? Hindi tayo ang pumili sa Diyos, pero nung nandito ka dahil pinili ka ng Diyos. Hindi aksidente, nandito ka. Yung bangka ni Pedro, nandoon, naglilinis sila, hindi aksidente yon. Dahil soberano ang Diyos, alam niya eksakto kung saan ka pupulutin at kung saan ka aabutin. Kaya kung ikaw inabot ng Lord at nakita mo sa sarili mong nananampalataya kay Kristo, pinili ka ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Kaya nga sabing ganun dito, humango kayo at mamunga. Hindi, mamunga nga. Mamunga. Hindi, mamunga nga. O yung mamunga. Ano ba ang bunga ng Kristiyano? Kristiyano din. At may pangako ang Lord dito Kaya nga, sabi natin, from gloom to bloom. Ang pangako ng Lord dito, mamunga, manatili ng iyong bunga. Sa gayon, hindi natapos ang Lord doon Sa gayon, ang anumang hingin ninyo, sama sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. God will answer our prayer. God is an answering God. Kaya nga siguro hindi ka naman mag-pray na mapahamak ang sarili mo. Di ba? Yung pray mo, yung malakaran mo ng gusto, yung kalooban ng Panginoon. At dahil dito, sasagutin ng Lord yung panalangin. At sa dulo ng buhay mo, pag ikaw ay magsusuri na ng buhay mo, sabihin mo, kagaya ni Haring David, once I was young, now I'm old. I have not seen a righteous man forsaken or his children begging bread. Ako'y naging bata at ngayong matanda na. Ngunit kailanman sa aking buhay, hindi ko nakita ang Diyos nagpabaya. O yung aking mga anak, nanghihingi ng pandesal.
Hindi tapat ang Diyos. Kaya ng Diyos abutin ang circumstance ng buhay natin. Tayo nga hindi natin alam, may namatay na ibon eh. Alam ng Lord. Alam mo ba yon? Hindi. Yung buhok mo, ilan nalagas? Nakita mo lang sa shower, ang daming buhok. Nalagas ang buhok ko. Pero hindi mo alam kung ilan yan. Ang Diyos alam! Diba? Ganun siya karunong. Ganun siya makapangyarihan. Kaya nga, sana yung pagtitiwala natin, kagaya ng nangyari kay Pedro, dahil sa buhay ng pananampalataya, siya ay nakarely dun sa kapangyarihan ng Diyos. Umaasa. May mga pagkakataon, hindi niya rin naintindihan si Jesus. Minsan, nagpakain ng Lord sa 5,000. Ginamit ang tinapay na kakaunti at isda na kakaunti. Pinakain niya 1,000. At yung mga tao, dahil nakalibreng Jolly Meal sila nung araw na yun, nagsusumiksik sila kay Jesus. Alam naman ni Jesus yun yung dahilan. Gusto nilang makikain uli. Sa kabutihan ng Diyos, may magpapakain nata ngayon. Happy birthday, Brother Vic. Naisingit, no? Happy birthday. May the loving gift of Jesus bless you ever and ever. Amen. So, nasan na? Pinakain ng Panginoon yung mga tao eh. Tapos nangaral ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, unless you eat my flesh and drink my blood, you will not have eternal life. Ha? Sabi ng mga tao, hindi nila naintindihan eh. Gagawin pa kaming kanibal nito. Ang bihira. At mula nung panahon na yon, sabi sa John chapter 6, marami sa mga alagad, iniwan si Jesus. At umarap si Jesus kay Pedro at sa kanyang alagad ng 12. Kayo din ba iiwanan niyo ako? Hindi naintindihan din nila ng sukdulang unawa yung sinabi ng Panginoon. Pero nang sabi ni Pedro, saan kami pupunta, Lord? Ikaw lang ang may salita ng buhay. To whom shall we go? Lord, only you have the words of life. Diba? Makita mo dito na si Pedro, ang buhay niya ngayon, markado ng pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi man naintindihan lahat ng sitwasyon. At tayo, sigurado ako, may mga nangyayari sa ating hindi natin naintindihan eh. Di ba? O sa akin lang nangyari, ang daming nangyari hindi ko naintindihan. O kayo din. Di ba? May mga, di ba, hindi natin maintindihan, hindi natin paliwanag. Pero sana, dahil sa pagtitiwala natin, maging kagaya tayo ni Job. Alam niyo sabi ni Job sa Lord? Kasi si Job pinagmamalaki ng Lord eh. Sabi ng Lord kay Satanas, kita mo ba yung servant ko si Job? Napaka linis ng puso. Takot magkasala. Mahal ako. Sabi ni Satanas. Ganun siya eh. Mahal ka lang ni Job dahil binibless mo siya eh. Mayaman kasi si Job. Sukdulan sa yaman. Sabi ng Lord kay Satanas, sige, pwede mong galawin si Job. Wag mo lang yung kitilin yung buhay niya. At yung sandaling sinabi ng Lord yon, sunod-sunod yung pagsubok kay Job. Ha? Anong nangyari? Namatay lahat yung mga hayop na tinatangkilik niya. Namatay pa pati yung mga anak niya. Nagsa-celebration, namatay. Tapos tinira ng Lord yung asawa niya na sinusumbatan siya. Sinasabi sa kanya, isumpa mo na ang Diyos. Mamatay ka na rin. Yun ang tinira ng Lord sa buhay niya. Uy, katok sa mga asawang babae, hindi kayo yun ha. Asawa ni Job yun. Ha? Hindi, walang... asawa ni Job yan ha, walang pagtatalo dyan. Kwento lang naman. Pero pagkatas ng lahat ng yan, ang sabi ni Job, naked I came out of my mother's womb, naked will I return. Tapos nung matinding-matindi na yung problema, sabi niya ni Job, even though he slew me, yet I will trust in my God.
Sana makilala natin ang Diyos, si Jesus na magandang nais sa atin, iniibig tayo, at pag dumating yung mga problema kapag subukan sa atin, hindi tayo mawawala sa pananampalataya. Sabi ni Pastor Jomel, baka pag kami pagsubok kayo, hindi na kayo pumupunta ng church. Tuloy, request sa akin ni Jomel, Pastor Jomel, yung, ano yung request mo? Commitment. Parang wala kayong commitment sa dating sa akin. Joke. Huwag niyo sisihin. Ha? Pagka binibless, nandoon sa SM. Nawala din. Nasa SM. You've got it all. Kanta, no? Hindi, consistent lang tayo mga kapatid. Kailangan natin yan eh. We need God in all aspect of life. Tiwala tayo sa Kanya. Nung nangyari kay Pedro to, ito yung na-realize ni Pedro. Nakilala niya si Kristo. At nung nakilala niya si Kristo, nakilala niya din ang sarili niya. Sabi ni Peter kay Lord, nung masyadong madaming huli, milagroso, imposible na magkaroon ng ganyang huli. Hindi nila nagawa kailanman, pero nagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Na-realize ni Pedro na harap niya yung Diyos. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Lord. Makasalanan ako. Alam niyo, yan yung typical response ng mga totoong makasalanan na ka-enkwentro sa Lord. Kung ikaw believer ka, sabi mo, Kristiyano ako, pero hindi ka nagkaroon ng ganyang pangyayari sa buhay mo, kinilala mo ang sarili mo makasalanan, ang tingin mo sarili mo, matuwid pa nga eh. Kapatid, malungkot man. Sabihin ko sa iyo, magdalawang isip ka. Baka hindi ka tunay na nananampalataya. Kasi lahat tayo makasalanan. At walang sino man sa atin ang umabot sa kaluwalhatian ng Lord. Kung isip mo, kaya mong pangiligtas ang sarili mo sa pagbibigay, offering, mabuting gawa, nagkakamali ka, kapatid. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At maganda para sa atin, tunay na makakilala sa Lord, mabuksan yung mata natin, makita natin kung sino tayo sa harapan ng buhay na Diyos, makasalanan. Si Isaiah nung nagpakita sa kanyang Lord, sabi niya, Lord, woe is me, for I'm a man of unclean lips. Alam niyo ba si Paul, writer ng 13 epistle sa Bible, New Testament, halos kalahati ng New Testament, siyang sumulat. Pero alam niyo kung paano dinescribe ni Paul ang sarili niya kay Timothy? Sabi ni Paul, I am the worst of sinners. Ito yung mga taong nakalapit sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ikaw, ako, sino man sa atin, malayo sa kaluwalhatian ng Diyos, ang makikita natin yung kasalanan ng asawa natin. Kasalanan ng kapitbahay natin. Kasalanan ng boss natin. Lahat na nangyari sa atin, kasalanan ng ibang tao. Ang bilis nating mag-judge sa iba. Ganyan siya, yung ganyan. Pero lahat tayo makasalanan eh. Walang sino man sa atin umabot sa kaluwalhatian ng Lord. At dito nagsisimula yung totoong pagbabago. Kasi kapag ka may pag-aamin na ikaw ay makasalanan, ito lang yung pagkakataon ng yung relasyon sa Diyos ay magkaroon ng restoration. Nahiwalay tayo sa Diyos. Sabi ng Isaiah 59, God's hand is not short that it could reach you. His ears are not dull that He could hear your prayers. But it is your iniquity that separate you from God. Kaya nga bawat isa sa atin, dapat magkaroon ng ganitong karanasan, nakita natin ang sarili nating makasalanan sa harap ng banal na Diyos. At dahil dito may confession tayo. Alam, sabi niya, lumayo ka sa akin. Panginoon, makasalanan siya, he needs a Savior, and now He's calling Jesus Lord. Ibig sabihin, ikaw mag-aari ng buhay ko. Ikaw na ang boss ng buhay ko. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Ang buong buhay ko, kayo po ang mag-control.
Ang iyong plano ang magiging plano ko. Ang iyong salita ang magiging basihan ko sa bawat desisyon ng aking gagawin. Amen po ba doon? So ito nangyari kay Peter. From gloom to bloom. Nakilala niya kung sino si Jesus. Nakilala niya kung sino ang sarili niya sa harapan ng Diyos. At dahil dito, nag-start yung pagbabago ng Lord sa kanya. Hanggang isang araw, makita mo si Peter nung wala na ang Panginoon. Tumatayo siya sa pangalan ng Panginoon. Sa Book of Acts, isang pangangaral ni Peter, 3,000 ang nagsisi sa kasalanan. Susunod na bagay, 5,000 nagsisi. Ginamit ng Lord to simple na mangingisda para sa layuning wagas at laki, maluwalhating layo ng Diyos. A life well lived. Kapatid, lahat tayo tinawag ng Lord. Binasa ko kanina, John 15:16. At ang layo ng Lord sa atin, hindi tayo maging ordinaryo. At magiging extraordinary tayo kung tutularan natin si Pedro, makilala natin si Jesus, pamagitan ng kanyang salita. Sumunod tayo sa kanyang salita. At laging pasakop o mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Patuloy na makilala ang sarili natin na makasalanan. Sin is a daily reality sa bawat isa sa atin. Tumatayo ako sa harap nyo, hindi sinasabi, wala akong kasalanan. May kasalanan ako. Mas madami lang yung kasalanan ng iba. Joke yun. Mas madaming kasalanan ko. Tapos tumingin pa sa mga pastor. Salbahe, no? Na-joke yun. Mas madaming kasalanan. It's by the grace of God. At dahil dito, may mga tao nga na yung kasalanan kinakategorize pa eh. May kasalanan bang hindi na papatawarin ng Lord? Lahat ng kasalanan leads to death. Kasalanan eh. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyayang pagkakatawag sa atin. At tayo nananampalataya sa Panginoon, meron tayong assurance ng kaligtasan. Hindi perpekto ang buhay natin, pero ang Lord sa kanyang kabutihan, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan noon, ngayon, at maaaring bukas kapag bumaksak tayo sa kasalanan at lilinisin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya ng Lord, pangalagaan tayo. God will remain faithful even when we are faithless. Yan ang Diyos natin. At sa dakong huli, ang buhay natin, ang prayer ko, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin, kagaya ni Peter. Kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, gloom man yan, dating tayo sa bloom. May we have experience a beautiful life, a blessed life, kagaya ng sabi ng Psalm 1, even in our old age, Mami, hanggang sa pagtanda natin, ang dahon natin ay patuloy na mamumunga. What a meaningful, blessed life. Only because of Christ. Amen? Get to know Him. Get to know yourself. Have a blessed life. Have a life of bloom. Let's pray. God, our Father, we are so grateful to You for Your words. Encourage us continuously, Lord. And bless each one of us. Enlarge our hearts. And allow us to believe even when our minds, our emotions would say life is difficult, to believe that at the end of the day, You will make all things beautiful in its time. To You belong the honor, the glory, and the praise in Jesus' name. Everybody would say, Amen.